Jessa May Ramirez. So, pure Ilongga po ako. So, meron pa tayong mga Ilongga dito. Tignan mo sila. At sa mga Ilongga, tignan mo naman. Ang kagandahan, may ebidensya talaga. Nasa mukha. Wala sa dugo, nasa mukha. Yan, so pure Ilongga po tayo. And umalis po ako sa comfort zone ko. Kasi I'm from Bacolod po. So, lumipad kami, dito kami naka-base sa Cavite, at dito kami nagpalaki ng network. And I can say na worth it talaga na lumapit ako sa mga mentors ko. Kasi, dati po akong call center agent. Sino dito yung mga call center agent? Yung mga puyat, ayan. O, sino yung nakarinig na ng call center? Sino yung walang pake? Ha? So, yan, nag-work ako as call center agent for 5 years of my life. Napakasipag. Alam mo yung day shift ka ngayon, next week, night shift ka naman. Next week, 3 a.m. ang schedule mo. Next week, 2 p.m. So, talagang sira ang body clock mo. And to the point na kahit may bagyo, may sakit ka, di ba? Kahit pagod ka, papasok ka. Kasi, poor ka. Tama? Kasi wala kang choice. Hindi ka pwede maarte, boss. Medyo masakit ang ulo ko. Pwede bang bukas na lang? Bukas wala ka ng trabaho. Tama ba? Sino dito yung part-timer ngayon? Part-timer, yung nagtatrabaho ngayon. Wow! Wow! So lahat, nagtinegosyo? Oh, diba? So, ako, yan yung buhay ko before na wala akong choice. Yun yung buhay na hindi ko na gustong balikan. Gusto ko yung buhay na may freedom ako. Freedom kung anong oras ako gigising. Anong oras ako matutulog. Freedom kung ano yung gusto kong kitain. And because of that dream, no? I have a dream. Bakit ako nagsisipag sa work ko before? Ikaw, I know, may reason ka. Bakit ka nandito right now? Nag-join ka dito or nagtatrabaho ka na right now. I know, may pangarap ka. Ang isa dyan, yung mga tulong sa family mo. Tama? Pero, nasabi ko talaga sa sarili ko, masipag naman ako. Pero, kulang pa rin. Na dumating ako sa point na hinihingan ako ng parents ko pero wala akong pambigay. Kaya anong gagawin ko? Uutang ako. Kasi alam naman natin, walang natitira lagi sa sahod. So, kung ano man yung biggest why ko nung nagsipag ako sa trabaho ko before, dinala ko lang siya dito sa AGG. Dinala ko yung sipag ko. Naniniwala ka ba na masipag ka rin? You know that. Mas kilala mo yung sarili mo. Alam mo, yung sipag, yung puyat, yung pagod, yung sakripisyo mo na ikaw lang yung nakakaalam. Ang kailangan mo lang is ilagay mo yan sa tamang opportunity na one day makakasabi ka na payat lahat ng effort mo. And buti na lang, na-meet ko yung mga mentors ko dito. Ayan. Yan yung mga mentors ko. Siyempre, palakpakan naman natin. Mentor Carlo Binaventura. And of course, Mentor Mylene F. Dali. Sabi ko, madali lang ma-predict ang magiging future mo eh. Titignan mo lang yung taong nauna dyan sa papasukan mo or sa ginagawa mo. So I'm wise enough, tinignan ko yung buhay nila. Sabi ko, maganda yung buhay, check. Okay ang family, check. Nagta-travel, di ba? Kumikita. Hall of Famer po yan ng company natin. Pinapalakpakan po yan. At may malalaking mansyon. So sabi ko, una, dinidiscourage ako ng family ko. Sabi nila, ba't ka maniniwala dyan? Hindi mo nga yung kilala eh. Alam ko na yan. Galing na kami dyan. Wala kang mararating dyan. Pero buti na lang, matigas ang ulo ko. I am wise enough to think, kung susundin ko sila, magiging ganun din yung buhay ko. Tama? Eh di sana, hindi wala na ako dito. Kung payaman kami. Diba? Kung sana mayaman kami. Pero hindi eh. Sa success pala, sa pagnegosyo, ang pakikinggan mo is yung mga tao successful. Tama? Yung mga taong nauna na nakagawa na tama yung ginagawa. Dinadala ka sa tama. And nakita ko yung buhay nila, sabi ko lahat ng sasabihin nila, ipapagawa nila, susundin ko. And inignore ko yung advice from anyone who doesn't have the life you want to live. Even family ko. Yes, I respect them. Pero iba kasi pag sa mundo ng pagdinegosyo eh. And because of that, nakita ko, yung bahay ni Mentor Mylene, tignan nyo naman yan, palakpakan nyo naman yan. Sa Ayala Land Premier. So pag sinabing Ayala Land Premier, yun na yung
si Mentor Mylene nakatira. And of course, si Mentor Carlo Buenaventura, palakpakan naman natin. Ayan, may elevator po yung bahay niya. May bangko sa baba. Ayan, palakpakan mo naman yon. Ay sabi ko, clear na clear ang future ko. Kaya itutuloy ko to, hindi lang sisimulan. Hindi lang sisimulan at iiyak. Diba? Sisimulan mo at siseryosohin mo at sundin mo yung sinabi ni Mentor Carlo na tuloy-tuloy lang. Kaya excited ako sa lahat na nandito right now kasi mamaya yung mga mentors natin is maririnig ninyo. So palakpakan naman natin yung A1 Business Club. Sila po yung mga founders doon. And since clear sa akin yung future, sabi ko, pay now, play later. Wala mo ng gimmick, wala mo ng barkada, even love life. Hindi po ako nag-love life. Tignan mo yung kasama mo sa hub. Tama. Di ba nag-hub ka kasi kukunin mo yung goals mo? Iba yung kinuha mo. Lumingo ka pa kaya matagalan ka tuloy. Imbis na yung problema mo yung downline mo, yung process mo, pati love life mo tuloy. Joke lang. Hindi masakit ang tingin ng isa. Pinapatamaan kami nito. Charot lang. Sabi ko, kasi dati, before ako na-involve dito, umiinom din ako, nagbabarkada. Kasi dati ko ako nagbabanda din. So, nung nakita ko to, kailangan pala, bibigyan ko siya ng effort, bibigyan ko siya ng time. Hindi pwede marami kang time sa lahat, yung balance ba? Diba? Walang ganon. Sa simula, hindi mo siya mararamdaman muna. Kasi pinibuild mo pa yung business mo eh. So, sabi ko, sige, pero right now, kung ano man yung nasa ng pera, ganon pa rin. Tama. Mababalikan mo na later on. Kaya sabi ko, tuloy-tuloy ko to, sineryoso ko, and because of that principle, naging part po tayo ng Millionaires Club member at my young age. Kasi kung bata ka magsimula, bata ka din magiging successful. And nagkaroon din po tayo ng first car dito sa company natin. And aside from that, kumikita na po tayo ng 6 figures per month. 159, 200,000, 300,000, kumikita kahit nagbabakasyon. So meaning, kung ano man yung buhay ng mga taong nauna sa akin, kahit hindi man ako sumali, nangyari din sa akin. Kasi matalino ako eh. Hindi ako judgmental. Alam mo yung una-unahan yan, wala ka nang mararating dyan, kung sa una lang mo makikita dyan, hindi. Ni-research ko to at nakita ko yung company natin is 20 years na. At pinapalakpakan yun. At nung nakita ko to, yung pangarap ko, no? Dinikit ko sa matibay na pader. At ano yun? Yung AGG. Kung saan ka right now. Ayan. So na-experience din natin mag-luxury shopping. Naakala ko dati ay, pang-mayaman lang yan. Ay, pang-vlogger lang yan. At saka basher din ako dyan. Ay, sana, binili na lang yan ng bigas. Ay, sana tinulong na lang yan sa mga mahihirap. Ganun ako before. Ganun pala yung utak ko kasi wala akong pera. Basher ka. Pero kung may pera ka na, gusto mo nang bilhin. May sobra ka na. At kung ano man yung pinang-joy ko dito, bumalik sa akin. Weekly, monthly, sobra-sobra pa. Tama? And yes, experience natin yung sapatos na yan. I think mga nasa 55,000, ganun. Yung belt na to, mga nasa 35,000. Ayan. So dati, di ba, mga fake-fake lang. Diba? Yan. And at the same time, naging top 1 din po tayo sa community natin sa CMB. And syempre, for the past 5 years, naging part po tayo ng top 300 sa company natin. And recently, naging top 100 na po. Ayan. Palakpakan mo. Kasi paano mangyayari sa ganyan? Palakpakan mo. Yes. And yan, naging top 9 po tayo sa buong A1 family. Ayan. And of course, naging part din po tayo ng Premier Mentor na kumita na po ng 10.9 million sa ganitong business. Yes. Magkano lang Pinoy? Magkano lang yung VIP? Magkano lang yung multiple accounts? Sobra-sobra pa yung binigay sa akin. And yes, nakapag-travel na po sa iba't ibang parte ng Pilipinas. No? Alam mo yung magkakape ka na hindi para mag-isig. Hindi para nagmamadali ka. Nagkakape ka kasi gusto mo lang i-enjoy yung view, yung hangin, yung oras na hindi ka nagmamadaling umuwi. Na hindi ka nababother, ano na yung trabaho ko, ano na yung gagawin ko, wala na akong pera. Kasi dati nakakapag-travel naman nung nagtatrabaho before. Kaso, galing sa utang. Diba? Nakatawa ka. Ginagawa mo yung dati, no? Oo.
na-experience ko na, gabi pala dito na sa una, hindi mo siya ma-experience sa simula. Kasi binibuild mo pa lang yung business mo. And ayan, na-experience din natin yung PGI Travel ng company natin. Habang bata ka, mag-swimsuit ka. Oo, kasi pag 70 years old ka na, hindi ka na makakaganyan. Oo, so, ayan. And experience po natin mag-cruise. Yan. So, napakalaking barko po yan. Ang cruise is, nanggaling po siya sa Australia, tapos tumawid po kami ng New Zealand. Oo. And, grabe pala yung cruise. Gusto po naman. Like, ang travel namin dito is nasa around 20 days. 20 days, araw-araw po, steak, lobster, lahat na buffet, lahat na ng klase ng karne, lahat ng klase ng hilaw, lahat ng klase ng kulay, makikita mo at matitikman mo. Ganun siya. So, ang hindi ko po makakalimutan dito, yung mga nagsiserve doon, mga waiter, yung mga worker doon, is mga Pilipino. Sabi na ano, hindi mo yata ito ah. Sabi ko, kabayan? Sabi niya, kabayan? 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 Ganun kami sa barko. Sabi niya, ano ginagawa mo dito? Ano ka dito? Day off mo ba? Akala day off mo siguro sa ano. Sabi ko, hindi. Nag-ano kami, nagbakasyon kami. Punta kami na ganito. Sabi niya, ano ang ginagawa mo? Bakit ka nagbabakasyon dito? Kasi normally, ang mga turista dyan is mga putik. Yung mga foreigner. Kaya ano sila na may nakapunta doon ang kalimang gig. Oo, nagulat sila ano ang ginagawa mo. So nakaka-proud lang na pwede ka palang, may option ka pala. Kasi dati ako, plano ko na talaga kasi pagod na ako sa call center na mag-ibang bansa. Yun na yung last card ko. Pero buti na lang, tinry ko to at sineryoso ko to. Iba pala yung plano para sa akin is maging turista pala. Yan. Gusto mo rin ba maging turista? Sino gusto mag-travel? Yung iba, ano, saan lang kayo? Doon lang sa Manila. Oh. Sino gusto mag-travel? Oo, kasi doon lang naman nagsisimula agad eh. Sa simula, dapat naniniwala ka. Ayan. And at the same time, ayan po, nakapunta po tayo ng Japan. Yan po yung first country na ina-unlock. Kita tayo nun dyan ng mga cherry blossoms, yung mga Mount Fuji. Ang Mount Fuji na yun, nakikita ko yun sa ref, yung Fuji Denso. Sabi ko, Mount Fuji pala to. Nakapunta po tayo dyan for 10 days naman dyan sa Japan, Tokyo. Ayan. And pumunta po tayo sa Australia po. So for me, very memorable po yan kasi call center agent po ako. And yung mga client po namin is puro Australiano. Yan. And napuntahan natin yung bansang yan, yung New Zealand. No? Alam nyo guys, dito sa bansang to, yung mga napuntahan natin yung mga first world country na to, yung mga ibon doon, yung mga ibon doon, naglalakad lang yan sa daan. Naglalakad kami, nagtutour kami. Yung mga ibon nandiyan lang din sa gilid. Talaga parang mga barkada mo sila. Oo, hindi sila natatakot. Pero dito sa Pilipinas, may makikita ka bang ibon dyan? Wala. Kasi ano ginagawa dito? Piniprito? Tinitira doon? Diba? Kaya sobrang iba yung hangin doon. Even yung mga hayop doon, kakaiba. And sobrang dami mong baka sa New Zealand na to the point, mas marami pa yung baka kaysa sa tao doon. Oo, totoo siya! Eh, dito naman sa Australia, pinaka-safest, hindi pala, dito sa New Zealand pala. Kasi ito lang yung bansa na wala talagang snake. Walang snake na record sa buong, nung dati pa, gano'n. And then, nakapunta din po tayo ng Hong Kong, ayan. Yung Hong Kong na yan, ang plano ko po dyan is mag-abroad, magtrabaho dyan. Pero tingnan mo naman ang babaeng ite, di ba? Eto, pumunta rin po tayo last year na China naman po yan. And kakakain ko po ng lumpiang Shanghai. Nakapunta po tayo ng Shanghai, China. Bakit kasi ganun eh? Pag pinabaliw mo sarili mo, kahit may lumpiang nandiyan, lumpiang toge. Kinain ko kasi lumpiang Shanghai eh. Kaya doon ako sa Shanghai dinala. Yung toge, hindi ko alam kung saan yun. Parang iba yung tono ko. Parang iba yun. Okay. And na-experience ko po yung autumn season. Ay, bugod mo. Ayan, and at the same time, ito po yung Australia po, napakagandang bansa. And yan po yung company ko dati, kung saan ako nagtatrabaho. Alam mo yun, habang nakasakay kami sa taxi, sabi ko, yun yung company na gagawin sa akin. Yun yung company na kung saan ako nagtatrabaho dati. Ngayon, sabi na pupuntahan ko na. Alam mo yun na, makakakita ka na lang sa tuloy-tuloy ka, magtumulat ka na lang. Sobrang layo mo na pala. Sa kakatuloy mo. Tuloy-tuloy na ginagawa mo ng tama? And yes, and na-experience din po natin, kasama natin yung partner natin. Nag-shopping po kami sa Japan. Ayan. And maganda,
nag-a-assist sa amin. Di ba? Brazilian. Oo, Brazilian po yan yung nag-assist sa amin. Imagine mo yan, di ba? Gusto ko taga-probinsya. Kung si Inday, taga-probinsya, ando na sa Japan, nagpakal-kalo sa mga Brazilian na ano, di ba? Hindi mo alam kung saan ka dadalhin eh. Ng tapang mo, ng sipag mo. And then, yan, 3 Disneyland na po yung napuntahan natin. Ganyan ka, di ba? So, bali sa buong mundo, may 6 po na Disneyland. So, meron pang 3. Bakit please ba? Yung isa sa Paris, yung 2 naman sa Amerika. Mangarap ka na mangarap. Bakit hindi? Di ba? Kapunta po tayo dyan. And then, at the same time, pati po yung mga leaders natin. Ayan, sila po nakakapag-travel na rin. And naging part din po sila ng top 500 ng company natin. Nakakatuwang isipin na yung isang desisyon na gagawin mo, yung mga taong sumasabay sa'yo, isasama mo rin sila paangat. Kaya tignan mo ng malagkit yung upline mo. Tignan mo! Oo, tignan mo siya. Kasi, marami man siyang kakilala o may ibang tao siya na mas dapat unahin, o family naman. Pero kung makikita mo, andon yung vision niya na ikaw din, dadalhin ka niya kung saan man siya nakarating. Kaya be grateful, mahalin mo yung upline mo. Kasi I tell you, maraming tao sa labas successful. Ang tanong, ituturo niya ba sa'yo paano siya naging successful? Hindi. Kasi tingin nila, competition ka. Mangingi ka ng secret recipe doon? Kay Pares? Kung naman yung mga business na gusto mo? O, diba, sasabihin ba? Hindi. Tama. O, ano ba yung boss mo? Tuturuan ka ba niya paano niya nagawa? Paano siya nagtayo ng company? Ha? Ibigyan ka ba niya ng 100,000 per month? Opo. Siyempre hindi. Kasi alam niya, pag yumaman ka, iiwan mo siya. Pag ikaw ba kumikita ka ng 100,000 per month, o 1 million per month, natatrabaho ka pa? Hindi na. Kaya sakto lang yung binibigay sa atin. Para bukas, babalik ka pa. Tama? And yan. And ang dami na po natin na-create ng mga millionaire under my team. Ayan, mga worker, senior high student, massage therapist, ayan, construction worker, iba-iba po yung background, pero iisa po yung nangyari sa kanila. Katulad nito, Rodelio Cosido, former delivery helper, kumita na po ng 720,000. Tingnan mo naman yung mukhang niya. Parang akala mo, di ba? Parang pinalo mo si Carlo Dalisay. Oo. Ayan. And we have Early Joy Storge. Ito po, 21 years old po siya, na-hit niya yung first million niya. And ito, former receptionist, yan, part na rin po ng Millionaires Club member. Nakakatuwa po yung kwento nito. Kasi, nag-partial lang po ito dati nung nag-start sa community namin. Gusto niya pang kunin. Ang partial niya. Oo. Hindi ko binigay. Hindi ko binigay. Oo. Kung binigay ko, hindi wala sana siya. Diba? Kasi papagawa na daw, kasi sa probinsya sa Bukid eh. Papagawa na daw ng CR. Kasi walang CR. Sa Bukid, di ba normally daw, sa Tugulog daw yun. Totoo ba yun? Sa Tugulog daw na dumi yung mga tao doon? Kung may CR ka daw, medyo nakaangat-angat ka na sa buhay. O hindi nakarinig yung mga audience dito para mga ilinista ata yung mga nandito. Oo. Eh ngayon, yung CR na may bathtub pa. Oh, diba? Ayan, we have Ira. Ayan, licensed professional teacher siya na right now full-time na ginagawa yung business and part na rin ng Millionaires Club member. Ito, sobrang negative yung nanay niya. Kasi sabi ng nanay niya, pina-school kita sa teacher na yun para makalong tayo. Tapos ikaw, nag-work ka dyan. Kasi sa teacher pala, makakakuha ka naman ng 1 million pag nag-retire ka. 60 years old. Bago mo makuha yung 1 million mo. Pero good news, dito sa kanya, 24 years old pa lang, inita niya na yung 1 million. Bakit ka pa mag-aantay ng 40 years? At paano mo i-enjoy yung 1 million mo? Diba? Oh, and we have Carlin Joy Cortez. Ay, ito nakakatuwa to. Kasi massage therapist po siya. Pero nung nakilala po namin siya, kalbo po yan. Kalbo. Kalbo kasi, ano siya, dati siyang lalaki talaga, maangas talaga. Pero ngayon, no? Nox, Millionaires Club at mahaba na rin yung buhok. Titignan mo kung asan siya. Kasi hindi nakapaniwala yung mga tao. Tumayo ka nga? Ano ka ba? Ano ba si Carlin? Okay. Okay. So, ayan. And ayun, ayun. Ayan o, ayan siya. Ayan. Single pa rin po yan. Never been touched. So, wag kayo dyan. Charot lang. And at the same time, Glowen Guevero, teacher and graduate, never been employed, naging Millionaires Club member din. Ayan. And we have call center agent din
po, and teacher by profession. Alam mo, nakakatuwa to kasi kasama ko to sa work. Oo, pinintahan ako ng baboy. Sabi niya sa akin, kunin mo na to. Oo, utangin mo na yan. Sabi ko, sige, kukunin ko yan para sumama ka sa akin. Di sumama siya sa akin, kumita na siya kayo ng 2 million. Nakitera. Ayan, we have food panda rider right now, driving his first car, 21 years old. We have former factory worker si JP po, right now driving his first car din. Ayan. And ito, nakakatuwa to. Siya, pangalan niya si Cipriano Sohot. Pero nung kumita na siya dito, naging millionaire na siya, ang apelyido niya po is Cipriano Sohot na. Kasi yumaman na siya. And yes, dati po siyang Red Ribbon crew and right now driving his red car. Ayan. Ayan ito, former OFW sa Japan. Sobrang negative po ng family niya, ng partner niya. Pero buti na lang, sumama pa rin siya sa amin. And right now, kumita na po siya ng 2 million and driving his brand new car. Ayan. And magkitahan, pati partner niya po, naging Millionaires Club na rin. Naniwala na rin sa kanya. Diba? And yan. And recently lang po, nakapag-rating po tayo ng new millionaire din ito. Part-timer din po ito. Full-timer, si Regina Cusalem. Former housekeeper for 10 years. Oo, and right now, in just a span of 1 year, kumita po siya ng 1 million. Housekeeper. Imagine mo yan, nung nag-join siya dito, nung nag-full-time siya, discourage talaga siya ng boss niya. Mga boss niya, mga doktor, mga mayayaman. May mga BMW, lahat. Pero siya, kasabay siya doon. Kaya sabi sa kanya ng boss niya, huwag ka maniwala dyan. Galing na kami dyan. Walang nangyari sa amin. Kami nga mga doktor, oh. Hindi kami naniwala dyan. Hindi kami nag-kurso sa mga ganyan-ganyan. Tsaka hindi ka bagay dyan. Kasi wala ka naman tinapos. Kasi ganito ka lang. Dito ka na lang at least secured pa. Secured na kung may kailangan ka, andito kami agad. Sabi ko sa kanya, sige, tignan mo yung boss mo. Oh, for me, enough na yung 10 years na nagtatrabaho ka para maintindihan mo na wala kang mararating dyan. Tama? Kaya minsan yung mga nagsasabi ng negative, tingnan nyo rin kung ano yung agenda niya. Baka siya, hindi niya na kaya. Pero ikaw, iba pa. Siya yun. Kwento niya yun. Iba rin yung kwento mo. Iba rin yung sipag mo, yung gigil mo. Hindi pare-parehas ang bawat isa. Kung bakit man yung nangyari sa kasama mo, hindi ibig sabihin, yun din yung sa'yo. Tama? Kaya paniwalaan mo yung sarili mo na kung nakaya ng isang housekeeper, dapat ikaw mas kaya mo. Ang tanong, mag-stay siya dito ng 10 years. Ano kaya yung pwedeng mangyari pa sa kanya? Diba? Kaya sabi niya nga sa akin pag naglabas na yung first car niya, probably in next month or next month. Doon niya mga August eh. Pupuntahan niya daw yung boss niya. Tsaka magpapa-thank you at papajoin niya ng VIP. Correct. Saka ka na dito. Charot. Ayan. So imagine mo yan yung ganyan yung itsurang yan. Aba talaga namang, oo. Okay. And yan, ang dami natin na create ng millionaire. And of course, ito po yung partner ko, si Mentor Martin. Palakpakan niyo naman. Ayan, kumita na po siya ng 10 million sa ganitong business. Never been employed. Dalawa na po yung kotse niya and kasama po siya lagi sa travel. Ayan, kumita na po ng milyon-milyon sa negosyo ko. Sobrang crush lang na talaga ako. Patay na patay yun sa akin. Oo, kaya parang, sige na nga! Sagutin na nga kita! Pero nagka-boyfriend po ako nung may first car na ako. Hindi po talagang focus talagang muna sa business. Ganun siya. Kaya, napakaswerte niya ako. Ayan, and napakaganda talaga pag yung partner mo may pangarap din. Tingnan mo yung partner mo, kung may pangarap, or parang pauwi na. Wala, tulog na. Oo. Kasi napaka-importante po. Ingay na sila, ha? Oo, naalala mo yung ex mo. Palayain mo na ka. Oo, ito, napaka-importante po talaga kung sino yung magiging partner mo. It's either babagal ka or mas bibilis ka. And because of this partnership namin, ayan, nakapag-create po kami ng maraming Millionaires Club. And at the same time, sobrang laki na po ng grupo namin. Ayan, shout out sa FOA. And yes, ito yung ginawa ko muna sa sarili ko. Help yourself first. Bago ka tumulong sa iba, tulungan mo muna yung sarili mo. Tulungan mo yung sarili mo. Bago ka magmahal ng ibang tao, mahalin mo muna ng todong-todo yung sarili mo. Tama? Magtira ka para sa sarili mo. Kasi ako before, bigay din ako ng bigay sa family ko. Na to the point na naubos na, lubog na ako sa utang na hindi nila alam.
para lang makapagbigay sa kanila. Diba? Na dumating ako sa point na even mga birthday, mga kasal, mga binyag, lahat na ng mga birthday na yan, lahat yan, isinantabi ko muna. Kasi inuna ko muna yung sarili ko. Napagandahin yung buhay ko, ayusin ko yung sarili ko, tulungan ko yung sarili ko. Kasi pag ikaw, sobra-sobra ka, diba? Mas marami kang katutulungan, hindi ka mauubos. Yes. Kasi minsan naisip ko, yung magulang ko, yung parents ko, negative, ganito, ganyan. Uwi na daw ako, magtrabaho na lang daw ako. Sige, pakinggan mo sila. Pero I tell you, hanggang saan ba yung tulong na mabibigay mo? Baka pang hanggang 1 day lang, 1 week lang. Kasi dahil sa principle na to guys, nakapag-give back na po tayo sa family natin at nakatravel na rin po natin sila. At hindi lang yan, yung papa ko po, nabilhan po natin ng kotse din. Ayun o, mga message na minsan na so proud. Hindi siya expressive. Yung magulang natin, yung tatay natin, hindi siya expressive. Pati ikaw, may mata ka. Buhay ka, gising ka, may utak ka. Alam mo ang sitwasyon ng family mo. Alam mo yung sitwasyon ng family mo, yung tatay mo, alam mo yung hirap nila. Alam mo na may pangarap din sila na isinantabi para sa'yo. And you are here right now, seryosohin mo to. Seryosohin mo para sa family mo. Kasi mas masarap yung success na andyan pa sila. Mas masarap umataw na nakikita ng magulang mo yung success mo. Yes, wag mo nang antayin. May mawala na isa, doon ka gagalaw. May magkasakit, doon ka hahataw. Hindi. Habang okay, kung supporting ba yung family mo, mas i-push mo. Kasi I've seen a lot of people supportive ang family nila, kaya sila mabagal. Mabagal. Pero marami din akong nakitang mga tao dito na naging successful, na sobrang bilis nila. Kasi yung negativity, yung binabato sa kanya ng mga family niya, ng mga friends niya, ginawa niyang gasolina, ginawa niyang apoy para bilisan niyang seryosohin at gawin yung negosyo to. Negative kasi yung ano mo, ito kasi yung... Ano lang yan? It's just your scapegoat sa katamaran mo. Tama? And because of that, syempre hindi pa kahuli yung nanay natin. Recently lang, galing na lang po siya sa Vietnam. Kasama niya yung friends niya. Imagine mo yan, mama ko, mga nasa 60 plus na siya, no? Tingnan mo naman yung kiloy na yan, nag-slide-slide pa siya sa, di ba, at least, kahit senior na siya, doon naramdaman, at least naranasan niya dahil sa'yo. Masarap sa feeling na yung mama mo, yung papa mo, mabibigay mo sa kanila yung buhay na pangarap nila na hindi nila nakuha before. Dahil sa'yo. Tama? And don't live today inspired. Live today decided. Hindi pwede, nandito ka right now, na i-inspire ka, na hype ka, pump up ka, positive ka. Pero, pagdating mo sa hub, ganun ka pa rin. Pagdating mo sa bahay mo, ganun ka pa rin. Dapat, everyday, decided ka. Decided ka to do your best. Decided ka na seryosohin to at gawin. Decided ka na mag-join ka na. Tama? Decided ka na isi-set aside mo muna yung mga temptations na yan para sa pangarap mo. Kasi lahat ng yan, mababalikan mo. Alright? And because of that, guys, ito ako before. Ito ang babaeng iyan, ha? Tingnan mo yan. Tingnan mo ng malagkit. Diyos ko, sino magkakala na itong babaeng ito di ba? Makakapag-travel sa ibang bansa. Itong babaeng napaka-haggard na to, na napaka-kayat, nalubog sa utang, is may mararating pala. Sino mag-aakala? No? Kaya I'm so grateful sa batang yan, sa babaeng yan, na buti na lang umutang siya. Buti na lang naglakas loob siya na lumipad from her province at sumama sa mga mentors niya. Diniscourage man ng family sa simula, pero okay lang. Okay lang. Kasi, maganda naman yung nag-aantay sa'yo. May glow up pa pala, no? Hindi mo naman yung itsurang yan. Wala pang skincare. Diba? Wala pang pambili ng mga ikukuskus mo sa mukha mo. Oo. And because of that decision every day, na gawin to, yes, may mga moment na parang gawin mo na lang yung mas madali. Yung umuwi, yung magpahinga, yung iwan na lang lahat. Pwede naman eh. Pero I choose to be committed. Committed sa dreams ko, committed sa team ko, committed sa downline ko, committed para mas mabigyan pa na magandang buhay yung family ko. Buti na lang, mas pinili ko yung mahirap, yung uncomfortable. Kasi kung yun yung gagawin mo, sobrang ganda ang ibibigay sa'yo. Lahat ng madali, lahat ng mabilis na di mawawala yan. Mas pinili ko to kasi nakita ko mag-grow ako dito. And, last month po, kumita po tayo ng 404,000.
lang po yan. Di ba? So, ano bibili natin dyan? Ha? Ano bibili natin? Ano kaya mabibili mo dyan? 400,000. Because of that, guys, actually ito, parking lot po yan. Currently, nire-renovate po yung parking lot sa loob, sa labas ng bahay. Kasi, next week, abangan niyo po yung sports car reveal na mangyayari. I know na maraming pangarap ang mabubuksan, mas gigising dyan, na gusto ko na darating man ako sa point na matanda na ako. Pero yung lola niyo na, yung mga agwa ko, kakausapin mo, yung lola niyo. Diba yung lola niyo? Once in her life, kung bata siya, binigay niya yung best niya and nagka-sports car. Tama? Kaya kung babae ka, huwag kang dadrama-drama. Ha? Tingnan mo yung kasama mong laging umiyak. Tingnan mo. Pwede iyakin ka. Dapat babae ka man, pero yung puso mo, lalaki. Tama? And I'm so happy kasi pinangarap lang namin to ng partner ko, ni Mentor Martin. Grabe pala yung vision board na gusto ko. Oh, nasa ano namin yan, nasa dream board namin, nasa wall yan, nasa kapag nagising kami, yan, nakikita mo, ayan. So, nakikita mo yan, Ford Mustang. Ay, Mustang nalaman ko tuloy. Ayan. Yung dating nasa dream board lang, magkakatotoo na. Guys, kumakain ito, kayo makikita nyo. Basta November 2026 ngayon nakalagay dyan eh. Pero mas napaaga pa. June 2026 pa lang magbuksan yan. Yung dating nasa wallpaper lang namin, dapat lagi mo nakikita yung pangarap mo. Alam mo yung kahit wala mo siya sa harap mo, hindi mo pa nahawakan, pero ramdam mo sa puso mo na makukuha mo siya. Once natanggap ang utak mo, once naisip mo, pwede siyang mangyari sa'yo. Kasi that idea, yung tinanim sa'yo, blessing yan. Blessing yan, galing sa Kanya, na meron ka mararating dito, kaya galingan mo. Kaya dapat nakikita mo lagi yung pangarap mo. Alright? And yes, as of June 1 to June 12, kumita na po tayo ng 236,000. 12 days income. Ang goal ko, mas lamangan mo pa yung pinita ko last month. Huwag mo tignan yung katabi mo, huwag kang maingit sa nakakuha ng iba kung meron mabilis. Tingnan mo lang yung lane mo. Tingnan mo lang yung sarili mo. Paano mo siya i-improve every day. Huwag kang mag-compare sa iba. Nauna man siya, be happy. Palakpakan mo yung success mo. Kasi pag lagi kang masaya sa success ng iba, kung ano yung nakuha niya, makukuha mo din. Pag ingitera ka, hindi mo yan makukuha. Oo, kasi negative na yan. Ano, bigyan natin siya. Ay, nagsinara siya ng resibo. Ay, ganun ba yun? Negative ko talaga, nakikita ka talaga ni Lord yan. Oo, happy ka. And ramdam mo na, ay, ako na yung next. Ay, ako din, kaya ko rin yan. Alright? And I know, kung nagawa ng babaeng yan, no? Ang kumita ng ganyan, mangyayari din yan sa inyo. Alam na, pinagalingan talaga namin kasi magagaling yung mga mentors namin. Magagaling yung mga mentors namin. And before again, trust yourself. Great things happen when you stop doubting yourself.